pumunta muna tayo kay George Bandola at alamin natin kung anong healthcare para sa mga rural areas ang naipangako ni senatorial candidate Cynthia Villar. Magandang hapon sa iyo, George. Magandang hapon, Kirby, at sa ating mga kababayan, maaga pa lamang ay nagtungo itong si Team Pinoy senatorial candidate Cynthia Villar sa bahagi naman ng Antipolo City, partikular sa Inares Gymnasium, upang doon ay dumalo sa International Day of Midwives ngayong pong araw, na dinalahan din ng hindi bababa sa 100 miyembro na mga miyembro ng Midwife Association sa Antipolo City, ganun rin mga barangay health workers. Dito ipinangako nitong si senatorial candidate Cynthia Villar na tutulungan itong makaahon ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa rural health care offices, partikular yung po mga midwives at mga barangay health workers. Ayon sa kanya, nagkaroon na ng pilot testing ang USAID sa 5 bayan mula sa Cebu City at sa Bohol upang magkaroon ng tinatawag na birthing center o yung mga birthing clinics na pinangangasiwaan at pinamumuhunanan ng mga midwives. Hinimok nito ang mga barangay health workers at ganoon mga midwives na sundin ang mga ganitong ipinapatupad ng USAID at tutulungan niya ng Villar Foundation ang mga midwives na makapagtayo ng sarili nilang mga birthing clinic. May maliit na negosyo, yun po mga midwives, at nakakatulong pa sila doon sa dumaraming kinakailangang mga anak sa iba't ibang mga lugar, lalong-lalo na sa mga probinsya o doon sa mga rural communities. Sinabi rin itong si Cynthia Villar na sa huling leg o sa isang huling linggo ng kampanya ngayon, sinabi nitong kontento siya sa kanyang itinakbo ng kampanya at di umano'y nagawa nito ang kanyang mga dapat gampanan sa panahon ng pangangampanya hanggang sa itong isang linggong pagtatapos, kung saan dadaluhan naman ito ang iba't ibang mga endorsement. Sa ibang mga balita pa sa mga miyembro ng Team Pinoy, kanina nagsagawa naman ng isang pulong palitan o press conference itong si Team Pinoy senatorial candidate Antonio Sani Trillanes IV. Sinabi nitong si Trillanes na kanyang pinabubulaanan ang lahat ng mga lumalabas na umano'y ayon sa kanyang mga black propaganda sa pamamagitan ng mga text message, paglabas ng mga mensahe sa Facebook o sa social networking sites. Sinabi nitong hindi totoo na isa siya sa mga author ng ipinapanukalang batas para pababain ang sweldo ng mga guro, gayon rin ang mga sundalo at mga pulis, at bagay na kanyang pinabubulaanan ang lahat ng ito, at ayon sa kanya isa itong black propaganda para sa pagtatapos ng kampanya ng Team Pinoy. Sinabi naman itong sa kabilang banda, si Team Pinoy leading senatorial candidate Loren Legarda na kanyang pinabubulaanan din ang lahat ng mga aligasyong inilabas kamakailan kaugnayan ng kanyang pag-aari di umano sa bahagi naman ng Estados Unidos. Naideklara niya umano ito sa kanyang salin at hindi totoo ang mga sinasabing kanyang hindi pagdedeklara o sadyang pagtatago ng kanyang yaman sa Estados Unidos. Yan ang mga balita mula naman sa hanay ng Team Pinoy para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Salamat sa iyo, George.